Whoever wants to be my disciple must deny himself. Tayong mga tao kasi, ang goal natin sa buhay ay maging masaya. Ma-please ang sarili. Kaya nga, nandun yung salitang love yourself. Love yourself first. How can you love others if you don't love yourself first? Iba dito ang katuruan ni Jesus. Deny yourself. You take up the cross. So if you become a Christian, if you want to follow Jesus, you take up the cross. Ano tong cross? Ano ba ang sinisimbolize ng cross? Ang symbolism ng cross ay ito: kabigatan, kasalanan, kapighatian, kamatayan. Pasanin mo yun. Lord, alisin mo sa akin tong kabigatan na ito. Yan ang prayer natin eh. Kaya tayo natin ng prayer meeting eh. Lord, tanggalin mo to. Alisin mo to. Hindi ko na to kaya. Ayaw natin ng kabigatan. Kaya may marami mga prayers na hindi tinutugon si Lord kasi ang prayer ng maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon ay totally opposite and against the revealed will of God. Krus yun eh. Kung hindi nangyayari sa iyo ang nangyayari sa iyo ngayon, hindi yan mangyayari. Kasi hindi yan parte ng krus mo. Wala ka namang ginagawang masama. Hindi mo pwedeng sisihin ang sarili mo, hindi mo pa pwedeng sinisihin ang sarili. Binigay ng Lord, nagkaanak ka ng may diferensya, no? May kapansanan. Yun ang kaloob sa iyo eh. Pasanin mo. Nagkaasawa ka, umasa ka na magandang buhay, pinangakuan ka ng lahat ng mundo. After a few months or years, iniwan ka ng babae, etc. Iniwan ka dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Trials yun eh, cross yun eh. Pasanin mo. Hindi yung pupunta ka sa prayer meeting, ipag-pray mo na tanggalin, magbago buhay ng asawa ko. Alam ni Lord na ang kung sino ang babaguhin niya at alam niya kung sino ang hindi. Hindi tayo ang masusunod. Basta't ikaw maging willing ka lang sumunod sa whatever it is na krus na ipapapasan sa iyo ni Lord.